Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees, kaya't itinuturing itong hindi otorisado. Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. Samantala, itinalaga na bilang bagong OWA Administrator si dating Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Matatandaang si Ignacio ay itinalaga bilang OWA Chief noong 2022 sa huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.